Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Manindigang Matatag sa katotohanang tinuturo ng mabuting balita ni Kristo. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, mula una hanggang ikatlong kabanata. Pambungad na pagbati. Mula kay Pablo, Silas at Timoteo, sa mga tao ng simbahan ng Tesalonika na pag-aari ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan. Ang paghuhukom sa pagdating ni Kristo. Mga kapatid, dapat kaming magpasalamat sa Diyos sa lahat ng oras para sa inyo. Tamang gawin namin ito sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalago ng husto at ang pagmamahal ng bawat isa sa inyo para sa iba ay lalong tumitindi. Kaya nga kami mismo ay nagmamalaki tungkol sa inyo sa mga simbahan ng Diyos. Ipinagmamalaki namin ang paraan ng inyong patuloy na pagtitiis at paniniwala sa lahat ng mga pag-uusig at pagdurusa na inyong nararanasan. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang paghatol ng Diyos ay makatarungan at bilang isang resulta ay magiging karapat-dapat kayo sa kanyang kaharian. Kaya dahil dito, kayo ay nagdurusa. Gagawin ng Diyos kung ano ang tama. Siya ang magdadala ng pagdurusa sa mga nagpapahirap sa inyo. At bibigyan niya ng ginhawa ang mga nagdurusa at pati na rin tayo. Gagawin niya ito kapag nagpakita ang Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel, ng nagniningas na apoy upang parusahan ang mga tumatanggi sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Daranas sila ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan na nahiwalay sa harapan ng Panginoon at sa kanyang maluwalhating kapangyarihan kapag dumating siya sa araw na iyon upang tumanggap ng kaluwalhatian mula sa lahat ng kanyang mga tao at karangalan mula sa lahat ng naniniwala. Kayo rin ay mapapabilang sa kanila dahil naniwala kayo sa mensahe na aming sinabi sa inyo. Kaya naman lagi namin kayong ipinagdarasal. Hinihiling namin sa ating Diyos na gawin kayong karapat-dapat sa buhay na tinawag niya para kayo mamuhay. Naway tuparin niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng inyong pagnanais para sa kabutihan at kumpletohin ang inyong gawain ng pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay tatanggap ng kaluwalhatian mula sa inyo at sa inyo mula sa Kanya. Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos at ng Panginoon mula sa simula, si Hesukristo. Ang isa na masama. Tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagsasama-sama upang makasama niya. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid
para hindi madaling malito sa inyong pag-iisip o mabalisa sa pag-aangkin na ang araw ng Panginoon ay dumating na. Iniisip marahil na sinabi namin ito habang nagpopropesiya o nangangaral o isinulat namin ito sa isang liham. Huwag hayaan ang sinuman na linlangin kayo sa anumang paraan, sapagkat ang araw ay hindi darating hanggang sa ang pangwakas na paghihimagsik ay maganap at ang isa na masama na nakatakda sa impyerno. Sasalungat siya sa bawat tinatawag na Diyos o bagay na sinasamba at ilalagay ang kanyang sarili sa ibabaw ng lahat. Papasok pa nga siya at uupo sa templo ng Diyos at mag-aangkin na Diyos. Hindi ba ninyo naaalala? Sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito habang kayo ay kasama ko. Ngunit mayroong isang bagay na pumipigil dito na mangyari ngayon at alam ninyo kung ano ito. Kung gayon, sa tamang panahon, lilitaw ang isa na masama. Gumagana na ang mahiwagang kasamaan, ngunit ang mangyayari ay hindi mangyayari hanggat hindi naaalis ang humahadlang dito. Pagkatapos ay mahahayag ang isa na masama, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya siya ng hininga mula sa kanyang bibig at lilipulin siya ng kanyang nakasisilaw na presensya. Darating ang isa na masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas at gagawa ng lahat ng uri ng mga huwad na himala at kababalaghan at gagamit ng lahat ng uri ng masamang panlilinlang sa mga malilipol. Mapapahamak sila dahil hindi nila tinanggap at inibig ang katotohanan upang maligtas. At kaya ipinadala ng Diyos ang kapangyarihan ng kamalian upang kumilos sa kanila upang maniwala sila kung ano ang mali. Ang resulta ay ang lahat ng hindi naniwala sa katotohanan ngunit nasisiyahan sa kasalanan ay hahatulan. Ikaw ay pinili para sa kaligtasan. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon para sa inyo mga kapatid, sa inyo na minamahal ng Panginoon, sapagkat pinili kayo ng Diyos bilang unang maligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang gawin kayong kanyang mga banal na tao at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos para dito sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral sa inyo. Tinawag niya kayo upang angkinin ang inyong bahagi ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan ang mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa aming pangangaral at sa aming sulat. Naway ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umibig sa atin at sa kanyang biyaya ay magbigay sa atin ng walang hanggang katapangan at matatag na pag-asa. Hikayatin at palakasin kayo na laging gawin at sabihin kung ano ang mabuti. Kami ay ipanalangin. Sa wakas mga kapatid, ipanalangin ninyo kami na ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na lumaganap ng mabilis at tanggapin ng may karangalan gaya na nangyari sa gitna ninyo. Manalangin din na iligtas kami ng Diyos mula sa masasama at buktot na mga tao.
dahil hindi lahat ay naniniwala sa mensahe. Ngunit tapat ang Panginoon at palalakasin niya kayo at iingatan kayo sa isa na masama. At binibigyan kami ng kumpiyansa ng Panginoon sa inyo at nakatitiyak kaming ginagawa ninyo at patuloy ninyong gagawin ang sinasabi namin sa inyo. Naway akayin kayo ng Panginoon sa higit na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis na ibinigay ni Kristo. Ang obligasyon na magtrabaho. Aming mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na iwasan ang lahat ng mga kapatid na namumuhay ng tamad at hindi sumusunod sa mga tagubilin na ibinigay namin sa kanila. Alam na alam ninyo mismo na dapat ninyong gawin ang ginawa namin. Hindi kami tamad noong kasama kayo. Hindi namin tinanggap ang suporta ng sinuman nang hindi binabayaran. Sa halip, kami ay nagtrabaho at nagpagal. Patuloy kaming nagtatrabaho araw at gabi upang hindi maging pabigat sa sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang humingi ng suporta para sa amin. Ginawa namin ito upang maging isang halimbawa na dapat ninyong tularan. Habang kasama namin kayo, sinasabi namin sa inyo, ang sinumang tumangging magtrabaho ay hindi pinapayagang kumain. Nasasabi namin ito dahil naririnig namin na may ilang tao sa inyo na namumuhay ng tamad at walang ginagawa maliban sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay inuutusan namin ang mga taong ito at binalaan namin sila na mamuhay ng maayos at kumilos upang kumita ng kanilang ikabubuhay. Ngunit kayo mga kapatid ay huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon diyan na hindi susunod sa mensaheng ipinadala namin sa inyo sa liham na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makialam sa kanya upang siya ay mapahiya. Ngunit huwag ninyo siyang ituring bilang isang kaaway. Sa halip, balaan siya bilang isang kapatid. Pangwakas na mga salita. Naway ang Panginoon mismo na siyang pinagmumulan ng kapayapaan ay magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan. Sumainyo nawa ang Panginoon. Isinulat ko ito gamit ang aking sariling mga kamay. Pagbati mula kay Pablo. Ito ang paraan ng pagpirma ko sa bawat liham. Ganito ako magsulat. Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.